Ayan, so here is our sample problem number 35. In the figure shown, determine the pressure difference between the points A and B. Ayan, so pinapahanap sa atin yung pressure difference ng A and then sa B. Ngayon, pwede natin gamitin na formula yung pressure sa A minus sa pressure sa B is equal to gamma H. Ayan, so magsasum up lang tayo ng mga pressure head natin. So PA minus the PB is equal to itong unit weight. So gamma, yung unit weight ng water, multiply natin sa specific gravity ng liquids natin. And then, i-multiply natin siya sa pressure head. Ayan. So una, ito muna yung kunin natin, yung specific gravity, and then itong pressure head natin. Ayan. And then, after natin ma-sum up, tsaka na lang natin i-multiply sa unit weight ng water, which is, di ba, yung unit weight ng water ay equivalent siya sa 9.81 kilonewton per cubic meter. Ayan. So, dito, magta-travel lang tayo from point A and then dadaan tayo sa mga liquids na to. Ayan, hanggang sa makarating tayo dito sa may point B. So, 'di ba? Equilibrium lang naman, 'di ba? Yung PA, pressure sa A ay equal lang siya sa pressure sa B. Ayan. So, start tayo. So, pressure sa A. Ayan. So, ayan, yung liquid natin diyan is ayan. So, water. Ayan. So, palitan natin ng color lang. So, blue. Ayan. So, from A, ayan. So, punta tayo hanggang dyan. Ayan. So, yung flow niya is pababa. So, di ba? Tandaan natin, di ba? Ang flow, kapag ang flow ng liquid, flow of liquid, ay pababa or yan, downward, it must be added. And then, kapag naman yung flow ng liquid natin ay pataas or upward, it must be subtracted. Kasi nga, di ba, habang bumababa yung liquid, yung flow niya, nag-i-increase yung pressure. And then, dito naman sa upward, nag-i-decrease yung pressure. So, kapag tumataas yung flow ng liquid natin, ayan, nagde-decrease yung pressure. Kaya, subtracted. Ayan. So, unang natin is itong water. So, pababa. So, meaning, i-add natin siya. So, plus yung water. Ayan. And then, ito, gamitin muna natin ito. SG. Ayan. So, and then, itong pressure head. So, ang natin is SG ng water, the specific gravity ng water is, di ba, 1 lang naman. And then times the pressure head ng water is 330 mm. So kapag kinonvert natin siya into meter, di ba, ang 1 meter ay equivalent lang siya sa 1,000 mm. So kapag kinonvert natin ito, 330 mm, magiging 0.33 meter. Ayan. So, next na liquid natin is itong mercury. So, dito, mercury, so magka-level naman dito. So, pwede na nating exclude yan. Ito, exclude natin yan. Kasi nga, di ba, ito pababa. So, pababa yan, downward. So, add. And then dito, hanggang dito, so hanggang dyan, so, i-minus natin yan. So, plus and then i-minus natin. So, 160 minus 160, so 0. Kaya, yan, kaya natin i-neglect na yan. So, 0 lang din naman. So, wag na nating isama. So, dito na tayo. Dito na tayo start. So, dito sa may 480. Ayan. So, yung flow niya hanggang dito is pataas ulit. Kaya, minus. I-minus natin siya. So, minus ito. So, mercury. So, mercury yung liquid natin. Yung specific gravity niya is 13. Palitan lang natin ng kulay. Let's say, red na lang. Ayan. So, 480. So, 13.6 yung specific gravity niya. And then, yung pressure head niya, which is 480 mm. So, pag kinonvert natin siya sa meter, magiging
0.48 meter. Ayan. So, next tayo. So, yung flow niya is pag ganun na. So, pag ganito na. Ayan. So, ang gagawin natin dyan, di ba, may angle na tayo. So, di ba, alam natin, di ba, ito pag ganyan. So, yung angle natin pag ganyan. So, dito yung angle natin. So, pag ganon, di ba, cosine. And then, cosine, theta. And then, ito naman, sine, di ba? Sine theta. Ayan. So, gamitin natin tong, so, pataas, vertical. So, itong sine. So, minus. So, minus kasi nga pataas yung flow niya. So, minus natin yan. Minus, dito na lang. So, minus, yung pressure head niya, ayan, 230 mm. So, specific gravity pa pala. So, 13.6 times yung pressure head niya na 230. So, 0.23 sine, ito. So, sine 45 degrees. And yan, so meron pa iba tayong liquid. So, dito, so nakarating na tayo dito sa may B. So, is equal to PB. Ayan. So, ayan, so ito na. Punta tayo dito. So, PA, ayusin lang natin. So, PA minus PB ay equal siya sa, so palitan lang natin ng kulay. Let's say white na lang. PA PA minus PB equal to, yan, so ito, gamma ng water, ito, unit weight ng water times, ito, kapag kinuha natin to, itong mga pressure head natin, ayan, so 1 times 0.33 minus 13.6 times 0.48 minus 13.6 times 0.23 sine 45. Ayan, so negative 8.410. So, kapag nilipat natin sa kabila, ayan, so pag nilipat natin sa kabila, maging positive siya. So, magiging 8.409 or 410 na lang meter. Ayan, so i-multiply natin siya sa dito sa may ano natin, water, unit weight ng water, which is ito 9.81. So dito na lang. So PA minus yung pressure difference ng A and B, so 9.81 kilonewton per cubic meter, and then multiply natin sa pressure head, which is 8.410 meter. Ayan, so makancel to, maging meter squared. So PA minus PB, ayan, so 9.81 times 8.410, so 9.81. So magiging 82.5 kPa. So yan yung answer natin. So di ba kilonewton per meter squared ay equivalent lang siya sa kPa. So kPa yung gagamitin natin. Yan yung unit natin. Ayan. So yan yung sagot natin for sample problem number 35. So yan yung pressure difference ng point A and B. So 82.5 kPa. Ayan.